Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang may bahay ni Senador Manny Villar, si Cynthia Villar. Ngayon pa lamang sa pamamagitan ng TV advertisement, nagpaparamdam na si Ginang Villar na tatakbo siya sa halalan ng 2013. Sumusunod siya sa hakbang ng kanyang asawang si Senador Manny Villar. Maagang nagpapakilala sa mga botante at ngayon pa lang gumagastos na para sa kampanya. Siya daw ang hahalili sa kanyang kabiyak sa Senado. Ang tanong, magtatagumpay kaya siya sa kanyang plano? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. May kasabihang sa likod ng tagumpay ng bawat lalaki ay isang babaeng nagtataguyod sa kanya. Ganyan mailalarawan si Cynthia Villar. Malayo na rin ang narating ng kanyang kabiyak na si Senador Manny Villar sa politika at negosyo dahil na rin sa naiambag ni Ginang Villar. Walang hindi nakakakilala sa pangalang Manny Villar. Pero sa likod ng pangalang nagpasikat ng katagang sipag at tiyaga ay isang babaeng malaki ang naiambag sa kanyang tagumpay. Ang kanyang may bahay na si Cynthia Aguilar Villar. Tsaka talaga magkasama kami. Business, politics, foundation, halos lahat. Bago kami gumawa ng major decision, nag-uusap muna kami. Nasa kolehiyo noon si Cynthia sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman nang magkakilala sila ni Manny taong 1966. Magkaklase sila sa kursong Business Administration. Nung nasa college kami, hindi kami masyadong, yung friends lang talaga. But after we graduated from college, gustong-gusto niya mag-business. Tapos may best friend ako, may business, nagpupunta siya doon para nag-aaral siya, gano'n. So we became close. Si Manny Villar ay working student. Pagkatapos ng klase, nagtitinda siya ng hipon sa Tondo, Maynila. Pero parang telenovela ang pag-iibigan ng dalawa. Ang mayamang si Cynthia Villar ay napaibig sa isang tindero sa palengke. Then we made a trip together. Tapos suddenly tuwan-tuwa siya sa akin. I don't know. And then, yun na. And then, para naman nun, hindi naman ganun ka-formal, di ba? Ano tawag nila doon? MU. Si Cynthia ay galing sa pamilya ng mga politiko. Kahahala lamang bilang mayor ng Las Piñas ng kanyang ama noong panahon yon. Sabi ng iba, mayaman daw yung family ko. Hindi naman totoo yun. My family, hindi naman, simple lang sila, hardworking. Sa katunayan, sa mga publikong paaralan nagtapos ng pag-aaral si Cynthia. Nagtapos siya ng elementarya noong 1962 sa mababang paaralan ng Muntinlupa. Sa Union High School, Manila naman siya nagtapos ng high school noong 1966. Taong 1940s, katatapos lamang ng World War II nang umpisahan ni Lolo Kong na bumili ng mga lupa sa Las Piñas. 20 hanggang 50 sentimos lamang noon ang halaga ng bawat metro kwadrado ng lupa. Taong 1980s naman nang lumobo ang halaga ng lupa. Ang dating 50, nagkakahalaga na ng 1,000 kada metro kwadrado. Dito na lumaki ang kaba ng yaman ng mga Aguilar. Kasabay ng paglago ng negosyo sa lupa, ang pagiging alkalde ni Lolo Kong sa bayan ng Las Piñas. Namalagi siya sa pwesto sa loob ng 22 taon mula 1964 hanggang 1986. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang mayor, nahalal naman siya bilang kongresista at naupo mula 1986 hanggang 1992. Puro kami businessman. Even my brother who's mayor now was a businessman. So talagang hindi naman talaga kami intending to go to politics except it fell on our lap. Mula noon, hawak na ng kanilang angka ng politika sa Las Piñas. Sunod-sunod na ang pag-upo ng mga Aguilar bilang mayor. Si Rosalino Reguera na half-brother ni Lolo Kong mula 1988 hanggang 1992. Si Gabriel Casimiro na pinsan ni Cynthia mula 1982 hanggang 1995. Sumunod ang kapatid ni Cynthia na si Vergel Aguilar, 1995 hanggang 2004. Hanggang sa kasalukuyan, nakaupo ang asawa ni Vergel na si Imelda Aguilar. Ang kanyang anak na si Mark Villar ay kasalukuyang congressman naman ng Las Piñas. Wala bang gulay?
Hindi tulad ng karaniwang telenovela, tanggap ng mga magulang ni Cynthia si Manny. If your family would last in their position, I think they made a good job. Kasi kung about dynasty lang, hindi siguro pwede sa Metro Manila. Sobra talino ng mga tao dito. I think my family did a good job also. Kung hindi, I think we could not have continued. Pumanaw ang ama ni Cynthia taong 1995, pero tila nakita ni Cynthia sa kanyang asawang si Manny Villar ang katangian ng kanyang ama. Ama, nakapagtingin na ako. The drive to succeed na andon in everything, not only in business. Parang it's a personality. Oo. And also it's the ability to be able to work hard. Noong September 13, 1975, nagpakasal sina Manny at Cynthia. Yung wedding namin, biglang-bigla, very simple. Wala nga kaming imbitado. Kasi mahirap naman si Manny. Ayaw naman niyang magpahirap sa parents niya. Ako naman, if he cannot afford it, why force him? So, simple lang ang wedding namin. Siguro ang imbitado namin, 60. Ganun lang. Basta maka-wedding lang. Ang una nilang bahay ay ang 2-bedroom bungalow sa BF Resort Subdivision sa Las Piñas. Hindi raw naging madali ang pag-uumpisa nila bilang mag-asawa. And then when I get married, nag-stop na ako. Si Manny din nag-stop na ng pag-work, nag-business na kami. And we had 10,000 pesos and we borrowed from a development bank kasi doon daw mura interest, sabi ni Manny. And so we borrowed 14,000 and we were able to buy 2 trucks. Tapos nag-gravel and sand business kami. Ang unang negosyo pala na gravel and sand ng mag-asawang Villar ang magiging susi sa kanilang pag-asenso. Nang makaipon, itinayo ng mag-asawa sa Las Piñas ang kauna-unahang real estate investment nila, ang Camellia Home Subdivision. We're so lucky kasi our initial venture, we succeeded. Nung siya nag-iisa lang, hindi nga siya nag-succeed, nalugi siya sa pagtitinda ng isda. Kasabay nito, biniyayaan din sila ng 3 anak na sina Manuel, Mark at Camille. Lahat sila nag-aral ng business at finance. Si Manny, he wanted them all to become business students kasi may business nga kami so they can help. And na-brainwash niya yata wala namang kumontre. So, very good in brainwashing. Kasabay ng pag-unlad ng negosyo ni Manny at Cynthia ay ang pagtaas din ng kanilang posisyon sa pamahalaan. Match talaga sila. So, yung isa, negosyante, yung isa naman, member ng isang political family. Kung kaya't nung nagkaroon ng desisyon si Manny Villar na pumasok sa politika, very handy yung kanyang relationship kay Cynthia Villar. In a way, siguro okay naman kami so far. Naka-jackpot din ako sa kanya. Masama naman siya lang. As the Speaker of the 11th Congress, I am submitting this humble nomination before this August Chamber. Unang nahalal si Manny bilang kongresista ng Las Piñas mula 1992 hanggang 2001. Minana naman ni Cynthia ang pwesto ni Manny sa Kamara nang mahalal ito bilang senador taong 2001. Tayo, but I guess we really have to work hard to be able to attain these goals na isineset natin sa ating sarili. Nang panahon ding ito, ang kanilang negosyo naging isang matatag na real estate corporation na. Halos 20,000 bahay na ang naipatayo. Taong 2006 nang mahalal ng Senate President si Manny. The 24th session of the Senate. Si Cynthia naman ay nasa ikatlong termino na bilang kongresista. Ang kanilang Vista Land Company naman, tinagurian ng biggest home builder in Asia. Kaya noong 2010, may sapat ng pondo na raw si Manny Villar na tumakbo sa pagkapangulo. Di gaya ng ibang kandidato, umasa siya sa sariling pera at hindi umano ng hingi sa mga financier. Noong nagsisimula ako sa business, 2 beses na ako bumagsak, bangon uli. Noong ako yung magkaroon sa impeachment, akala ko wala na ako noon, nakabangon uli. Napakarami. Ngunit sa dulo ng kampanya, dahil sa dami ng mga isyong ipinupukol sa kanya, pumangatlo lamang si Villar
sa halalan. Sa akin, okay naman eh. Dapat na magtulong-tulong tayo para umasenso ang ating bansa. Nung matalo kami, ang first idea namin is to move on. Move on. Kasi dapat sa life ganon. May mga crossroad ka. Pag nangyari na yon, you just take a route na you just have to move on. Malungkot, pero that's life. Wala rin daw siyang panghihinayang na naudot sa pagiging First Lady. When Manny was running for president, I never entertained the idea na nangangarap na ako maging First Lady. For after all, you're not sure to become First Lady. Why will you think about it and then be lonely that you did not become First Lady? So I just work. And kung maging First Lady, that's when I think about it. Kung hindi, di tapos. Aminado rin si Cynthia Villar sa malaking epekto ng pagkatalo ni Manny sa kanilang buhay. I stayed at home for 6 months. That's when I realized na palang naghirap ka at wala kang pera, you just stay at home, you don't incur any expenses. Kaya pala pag naghirap ako, I will just stay at home. Kahit wala akong pera, I'm okay. Sa kabila ng pagkabigo, bumangon muli sina Manny at Cynthia Villar. You have to take every opportunity that came your way. Kasi hindi naman palagi naandun ang opportunities, di ba? Ako believer ng ganun eh. Dapat hindi ka masyadong emotional, you take opportunities as they come. Kasi they may not come again. Basta dahan-dahan. And then, pag nararating mo na yon, then you dream again. And then, pag narating mo na yon, you dream again. There's no fast rule sa success, you know, or fast route to success. It should come slowly. Pang-telenovela raw ang love story ni Manny at Cynthia Villar dahil langit at lupa raw ang agwat nila nang sila'y magkasintahan pa. Pero matapos ang halos 4 na dekadang pagsasama, napatunayan nilang magkatugma sila, lalo na pagdating sa negosyo at politika. Ngayong araw, si Cynthia Villar ang host ng reunion ng dating magkakaklase sa elementarya. Sino si Cynthia nung elementary days? Anong klaseng bata, classmate? Siya na from grade 1 to grade 6 siya number 1 lagi namin. Simple siya, bait, iyakin. Ito siya lagi ang first. Ah, talaga? Oo, lagi lang pinag-iyakan. Siya ang itinuturing ng lahat na tagapayo tungkol sa negosyo at buhay. Patunay lamang ito na malayo na nga ang narating ni Cynthia Villar. Ang dating simpleng 2-bedroom bungalow, ngayon magarbong mansyon na. At nagkaroon kami ng pambihirang pagkakataon malibot ito. Ito yung original house namin. It was different. Andito sala namin, dining, tapos may mga bedrooms na maliliit. Dinala rin niya kami sa isang kwarto na puno ng naipon nila mga souvenir mula sa iba't ibang lugar. Para pag gumawa ka ng souvenir, ng memorabilia, dito mo na lang kukunin. Although, hindi naman lahat yan. Meron ba ritong souvenir na nakahalagahan mo ng husto? Hindi Favorite naman, mo? kaya lang remembrance, like for example, mga bigay ng mga foreign visitor, mga presidente, nandyan lahat yan eh. At tulad ng mga box na to, Gloria yan. Mga giveaway ni Gloria pag Pasko, pag ano. Tapos si Pinoy, may giveaway din. Lahat ng presidente. Ibinida rin niya sa amin ang hilig nilang mag-asawa sa mga painting. Nung ginawa yung bahay namin, wala kaming paghangan. Kaya pina-plain ko lahat ang walls, tapos hinangan ko na lang ng painting. Ito ba sino ba ito? Kami ni Camille yan eh. Ah, talaga? Bata si Camille, tsaka ako. Bukod sa paintings, hilig din ni Cynthia ang mga libro. Ang gusto kong kolektin yung mga travel books. Halimbawa, nagpunta ako sa abroad. Yung ibang books dito, binigay yan. Pero ito, binili ko lahat yung mga travel books. Nasilip din namin ang kwarto ng mag-asawang Villar. Daming kalat. Mahilig kami sa garden. Wow.
Basta lahat ng rooms namin overlooking the garden. Bakit garden? Natutuwa lang ako na gano'n. So, gusto mo yun, yung ganun? Gusto ko yun. May sarili ring parlor at dressing room si Cynthia Villar sa loob ng kanyang kwarto. So, pupunta sila rito kapag appointment ng... Hindi kasi kami napunta sa parlor ni Manny. Bakit naman? Wala nang oras. Walang oras, tsaka mas maganda sa bahay, di ba? Oo, mas Hindi na kami masyado convenient. nalabas. Ito na yung garden. Ito garden na. Sa kanyang bahay, hindi rin may tatago ang pagka-makakalikasan ni Cynthia. Yung aming bahay nakapalibot sa garden. Ayun ang bedroom namin eh. Mahilig kasi si Manny sa garden. Hindi siya masyado mahilig sa magandang bahay. Gusto niya garden. Garden talaga. Mahilig kami sa bamboo kasi ang bamboo kasi may feeling na peaceful. At saka sa amin yung bamboo organ eh. Tsaka yung bamboo organ church. Diba? We're known for bamboo. So we plant a lot of bamboos. Kahit pa politiko sina Manny at Cynthia, mayroon pa rin naman daw silang konsepto ng privacy. Tapos minimaintain namin. Maliit lang. Saksi ang kasaysayan ng politika at negosyo sa layo ng narating ng mag-asawang Villar. May panahong sunod-sunod ang pag-arangkada ng kanilang karera. Meron din namang panahon ng pagkatalo at kalungkutan. Isa sa mga pinakamayamang pamilya ang mga Villar na siyang nagmamay-ari ng kumpanyang nangangasiwa sa 200 subdibisyon sa Kalakhang, Maynila at mga karatig probinsya. Pero di pa rin nawawala ang mga batiko sa pamamaraan nila sa pagsulong ng kanilang real estate business. Sa dami ng negosyong matagumpay na naitayo ng mag-asawang Senator Manny Villar at Cynthia Villar, pinakapopular ang kanilang real estate business. Sa katunayan, humigit kumulang 200 subdivision lang naman ang nasa ilalim ng 7 real estate business ng mag-asawang Villar. At ang sinasabing isa sa mga utak sa tagumpay ng mga negosyong ito, ang may bahay ni Senator Manny Villar at dating kongresista na si Cynthia Villar. Tila naman na ni Cynthia ang hilig sa negosyo ng kanyang ama. Nagpunta pa siya sa Amerika noong 1971 para kumuha ng Masters in Business Administration sa New York University. Pagbalik sa Pilipinas noong taong 1972, dito na nagsimula ang kanyang pagiging negosyante. Paano po kayo nagsimula bilang isang businesswoman? Nag-business ako, would you believe, ice candy sa bahay namin. Pinagtatawanan ako ng nanay ko kasi sabi niya, nag-aaral ka pa ng MBA, mag-ice candy ka lang pala. But you know, you just want to have a business. Parang you just have to go through with it. Base sa salin ang mag-asawang Cynthia at Manny Villar mula 2001 hanggang 2010, kabilang sa residential properties nila ay matatagpuan sa BFRV Las Piñas, BF Vista Grande, BF International Las Piñas, Putatan Muntinlupa, San Nicolas Cavite at Naga Road Las Piñas. Dahil sa lawak ng properties at negosyo nila na may kinalaman sa real estate, may mga nagduda sa naging paraan nila para palaguin ang negosyong ito. Noong tumakbo sa pagkapangulo si Manny Villar noong 2010, ang batiko sa kanya na kinabang umano ang pamilya Villar sa pinagawang C5 Road Project noong taong 2000. Ginamit kasi ng gobyerno ang lupain ng mga Villar sa Las Piñas para mabuo ang C5 Road Project. Umani rin sila ng batikos dahil ang proyekto dumaan sa mga subdivision ng mga Villar sa Parañaque at Las Piñas. Sinasabing nakinabang daw ang negosyong subdivision ng mga Villar dito dahil mas madali ng puntahan ng mga ito. Bukod dito, binayaran pa ng gobyerno si Villar dahil ginamit ang lupain niya para sa proyekto.
Speaking of 2010 elections, isa po dun sa mga pumutok na balita doon, yung C5. Pakipaliwanag nga po, bakit nga po ba sinimulan o ginawa yung C5 project na yan? So yun ang kinu-question nila na kami daw ay nag-benefit. Hindi nga nababayaran hanggang ngayon eh. Paano naman kami nag-benefit? Baka gusto nila isauli nila yung lupa namin. Doon nila tinayo yung flyover. Kinwestiyon din ang double insertion sa national budget kung saan dala-dalawang pondo ang inallocate ng Senado para daw sa C5 road project na ito. Let me agree with Senator Lacson in the premise that there are two allocations that seem to deal with one project. But let me disagree with the conclusion that may mali siya doon at it was for one project as explained already. Anyway, that can be... Tapos yung sinasabi ni Ping Lacson na double insertion, isa lang daw flyover, dalawa nasa budget. Actually, dalawang flyover. Isa sa sukat, isa sa coastal road. Ang question dito kay Senator Villar, nakinabang ba siya sa right-of-way? Nabayaran ba siya sa right-of-way? At ilinihis ba niya ang C5 extension para dumaan sa kanyang mga properties? The project covers the same stretch, also from the South Luzon Expressway to Sucat Road in Parañaque City. Sinubukan namin hinga ng panayam sina dating Senator John B. Madrigal at Senator Panfilo Ping Lacson, ang dalawang opisyalis na nanguna noon sa pagpatiko sa umano'y maanumalyang proyekto. Pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag hinggil sa issue. Magpahanggang ngayon, nakabinbin at dinidinig pa rin ang kasong ito sa Korte Suprema. Isang kaso pa ang kinakaharap ngayon ng mga Villar. Taong 2008 nang sampahan ng kasong plunder at swindling ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar. Dahil ito sa di umano'y pagkamkam nila ng 480 ektaryang lupain na pag-aari ng mga kung tawagin ay dumagat farmers sa probinsya ng Norzagaray, Bulacan. Nasasabihin nila land grabber kami kasi may claim din sila sa land. Pwedeng kaming dalawa nagkamali. Bumili kami ng land na may kaso, 'di ba? So, siya may claim siya, kami may claim. So, malas kaming pareho. Ba't hindi kami land grabber? Nagkamali kami. So, ngayon, we go to court and find out who is the real owner of the land. Dahil sa takot at sa usaping pangseguridad, tumangging humarap sa aming kamera ang mga claimant ng naturang lupa para magbigay ng panig tungkol sa kaso. Kasalukuyan pa ring nakabinbin at dinidinig ang kasong plunder at swindling laban sa mag-asawang Manny at Cynthia Villar sa Ombudsman at Korte Suprema. Unang naging negosyo ng mga Villar ang gravel and sand at trucking business. Nang magkaroon na sila ng sapat na kapital, pinasok na rin nila ang real estate at dito na nagsimulang magsanga-sanga ang kanilang negosyo. Mula sa mall, water industry, hanggang sa pagiging retailer. Sa tala ng Securities and Exchange Commission, 19 na kumpanya ang nakalagay sa ilalim ng pangalan ni Cynthia Villar. Habang 6 naman ang nakapangalan kay Senator Manny Villar. Pero maganda man ang takbo ngayon ng kanilang negosyo, minsan na rin daw silang sumugal at sumadsad. Ma'am, ano po ba ang secret ninyo? Bakit po lahat? Marami rin failures. Po sa karamihan. When you have more successes than failure, then you're successful, di ba? Pero may mga failures din. Just make sure that the failures are lesser than the successes. Simple lang daw ang sikreto ni Cynthia Villar sa tagumpay ng kanyang mga negosyo. Ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon at pagmamahal sa negosyo. Yung mga naging successful ngayon, marami sila, lahat sila nag-start na maliit. So, hindi totoo yun that you cannot make it. You can make it. It will just entail a lot of hard work. Ayon kay Senador Manny Villar, nang tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2010,
Siya lang daw ang tanging kandidatong nangampanya gamit ang sariling pera. Pero may mga bumabati ko sa yaman ng mga Villar at sa pamamaraan ng kanilang pagnegosyo. Mga batikos na ngayon bumabalik dahil sa pagtakbo ng kanyang kabiyak sa Senado. Isinama kami ni dating Congresswoman Cynthia Villar sa kanyang lakad noong 19 ng Hunyo. Ang aming sinakyan, isang Eurocopter EC-135 helicopter. Taong 2008 nang bilhin ng kumpanya ni Mrs. Villar ang chopper na ito. Sa aming ginawang pagsasaliksik, ayon sa Eurocopter Philippines, nagkakahalaga ito ng $5.96 million o tinatayang nasa 262.24 million pesos. Sa inyo po ba ito, ma'am? Yung chopper na ito? Sa inyo po ito? Sa company namin. Company niyo po. Kung ikaw ay public official, you cannot afford a chopper. Hindi naman daw gaanong mabigat ang gastos dito dahil ilang korporasyong pag-aari ng mga Villar ang naghahati-hati para sa maintenance ng helicopter. Sa listahan ng Securities and Exchange Commission o SEC, may 7 real estate company na nakapangalan sa mag-asawang Manny at Cynthia Villar. Kasi pag developer ka, kailangan mo rin ng chopper pag nag-i-inspection ka ng lupa. Kasi minsan hindi mo makita sa baba. Pero pag naka-chopper ka, kita mo yung buong lupa. Diba? Kailangan din sa business. Kadalasan, 2 probinsya ang binibisita ni Mrs. Villar kada araw, kaya mainam na raw ang naka-chopper para iwas traffic at siguradong hindi siya malilate sa kanyang mga kompromiso. Pag may mga ganito out-of-town event or travel kayo, usually nag-chopper talaga kayo, ma'am? Pag hindi kaya, katulad dito, gagaling ka dito, punta ka it's too hectic. Pag ganon. Pero kung kaya naman, nagkokotse. Bentahe raw para kay Mrs. Villar ang magkaroon ng sariling helicopter. Mas marami siyang lugar na may ikot sa mas maikling panahon. Sa lakad na ito ni Mrs. Villar, ang una niyang destinasyon, ang Calamba, Laguna. Siya po ay kakatawanin ng kanyang minamahal na may bahay, dating kinatawan Cynthia Villar. Guest of honor si Mrs. Villar sa pagdiriwang ng ika-100 at 50 kaarawan ni Gat Jose Rizal. Si Rizal ay isang manunulat, pintor, skulptor at manggagamot. Hindi lamang natin siya tinangaan dahil sa kanyang kaalaman, ngunit dahil ginamit niya ang kanyang angking galing at kaalaman upang maipahayag ang kanyang makabayang saloobin. Marami pong salamat, kagalang-galang Cynthia Villar. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pumarada pa si Mrs. Villar sakay ng isang float bilang bahagi ng pagdiriwang. Sa isinagawang parada, mistulang celebrity ang dating kongresista. Bago kami umalis sa Calamba, napansin namin ang isang mag-ina na lumapit kay Mrs. Villar para humingi ng tulong. Nakuna ng aming kamera na inabutan naman sila ni Cynthia Villar ng 200 piso. Nakita po namin kayo, yung mga staff po namin, na meron daw pong lumapit na mag-ina sa inyo. Tapos inabutan daw nyo ng parang financial assistance. Lagi po ba kayong ganito once na may lumalapit? Oo. Palagi. Pag sila naiinis sila sa mga namamalimos, sabi ko, gusto nyo ba makipagpalit? Kayo mamamalimos at kayo ang at ikaw ang magpapalimos. Di syempre mas gusto mo ikaw nagpapalimos kaysa naglilimos. Nanghihingi ng limos, hindi ba? Pero kung tutuusin, barya lang ito kay Mrs. Villar. Nang manungkulan kasi siya sa Kongreso mula taong 2001 hanggang 2010, si Cynthia Villar ang lumalabas na pinakamayamang kongresista sa bansa. Base sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nang unang sabak niya sa Kongreso noong 2001, umabot sa mahigit 400 milyong piso ang kanyang net worth o yaman. Noong mga taong kongresista siya, unti-unting lumaki ang yaman ni Mrs. Villar
hanggang umabot nga ito sa mahigit 1 bilyong piso noong 2008. Pero kapansin-pansin ang biglang pagbaba ng kanyang net worth. Mula mahigit 700 milyong piso noong 2009, naging 720 milyong piso ito matapos ang 2010 elections. Siguro nagasta niya yun sa eleksyon. And then bumalik siya sa 800 kasi kumita uli kami. Remember, our income are dividends from the company. The money of the company is different. What we get from the company are the dividends. Pero ang higit na nagkatawag sa amin ng pansin, walang kahit na anong kotse o sasakyan ang nakadeklara sa kanyang salin. Pati ang chopper na sinakyan namin, wala rin sa kanyang salin. All in the family are working in the company. So, in one way or another. So, parang we are entitled. Kasi hindi naman nila kami sinuswelduhan, so we're entitled to the perks. Like ako, sometimes I help them but they don't give me salary. So, na-charge ko sila sa kanila some of my expenses. Kumikita si Cynthia Villar bilang Managing Director ng Villar Foundation. Base sa dividends o porsyentong bayad na ibinibigay sa kanya bilang stockholder mula sa kabuuang kita ng mga kumpanyang kinabibilangan niya kada taon. At sa kanyang salin noong taong 2010 at 2011, nakadeklara ang posisyon niya bilang isang negosyante. Pero sabi ng dating kongresista, may negatibong implikasyon din daw ang pagiging mayaman. Ang ilan daw kasi, kinakasuhan sila kahit na wala namang basihan para lang daw mahut-hutan sila ng pera. Pero syempre, mas marami daw ang kaya nilang gawin dahil sa pera. We don't know if we're really the richest, but we have resources, di ba? That is an advantage. We don't have to get campaign contribution kasi may sarili namang kaming resources. Parang we can determine the course we take independently, di ba? You have financial independence. So, the disadvantage is nakakainggitan ka din. Mula sa Calamba, wala nang sinayang na oras si Mrs. Villar. Dumiretso siya sa Bulacan State University para pasinayaan dito ang araw ni Rizal. Napansin namin mainit kayong tinanggap rito sa dalawang lugar na pinuntahan natin. Is this a sign na talagang parang nagbuboost sa inyo para tumakbo for 2013 election? Kasi siguro marami tayong kaibigan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nagtataka rin ako kung bakit sobrang nilang bait sa akin. And ako'y nagpapasalamat sa kanilang lahat. Maagang pangangampanya at pagbuhos ng pera. Yan ang stratehiyang ginamit ni Senador Manny Villar nang siya'y tumakbo bilang Pangulo noong 2010. At tila yan mismo ang sinusunod na formula ng kanyang may bahay na si Cynthia Villar sa binabalak na pag-angat sa Senado. Tila hindi nauubos ang alas ng mga Villar sa negosyo at politika. Sa pagtatapos ng termino ni Manny Villar sa Senado, sinasabi ko, ang pinakamalaking problema ng ating bayan, yung kahirapan, umiiral pa sila. Dito, yan. Tila nakahanda ng humalili sa kanya ang kanyang may bahay na si Cynthia Villar. Mahigit 500 pamilya na nagbebenepisyo sa aming programa. Ngayon pa lang, lumabas na ang ad campaign ng Villar Foundation kung saan tampok si Miss Hanap Buhay. Ako po anak ko, po ang asawa ko po. Tila unang bugso ni Cynthia Villar sa kampanya sa eleksyon ng 2013. Hanap na ang buhay! Dahil may hanap buhay! Ayon kay Relly Herman, isang kilalang campaign strategist ng mga politiko, magastos daw ang ganitong estilo ng pangangampanya. Right now, kung pera pag-uusapan, gumagastos na sila. Nakita naman natin na sa halos lahat ng mga channels, andun ang television commercial ni Congresswoman Cynthia. 120,000, 250,000 for a 30-second spot. Yan ang ginagastos. And we're just talking about one 30-second commercial. Tinatanong nila ako doon sabi ko
bakit? Binabayad naman namin sa ad, pinaghirapan namin. Di ba, if you work hard for it, you deserve to do what you would like to do with it. Yun namang nag-benefit, natutuwa naman, iba't naman kayo maiinis. Baka naman naiinggit lang kayo. Base sa dokumentong isinamitan ni Manny Villar sa Commission on Elections o COMELEC, humigit kumulang 431 million pesos ang kanyang nagasto sa pagtakbo bilang presidente noong 2010 elections. Sa napipintong pagtakbo ni Cynthia Villar sa Senado, handa raw siyang kumasta depende sa pangangailangan ng kanyang kandidatura. Ano ba tayo willing to spend again for kasi kakagasas lang ng 2010? Siyempre, as a person, logical person, kung you try to maximize your resources also. O you try to save on your resources also. Kung magagawa mo na mas mura, gagawin mo mas mura. Pero kung hindi naman magagawa ng mas mura, what can you do? So, depende. Giit naman ni Herman, gaya raw ni Manny, pinagandaan ni Cynthia ang kanyang pagsabak sa darating na halalan. Kung sangkatutak yung ginastos nila para sa kampanya ni Manny Villar, ni Senator Manny, at least, ang pag-aalam naman nating lahat, yan, parte lamang ng kanilang kayamanan. Hindi nila binuhos lahat ng kanilang kayamanan, kaya ngayon sila yung naghihirap na. Hindi sila naghihirap. Talagang tinakda nila yung certain portion ng kanilang kayamanan, kanilang kakayahan para sa kampanya. Sa latest survey ng Pulse Asia, nasa ika-14 na pwesto si Cynthia Villar sa mga napipisil na mga botante sa mga tatakbong senador sa 2013 elections. Being the wife of Senator Villar, may recall din ako. That's my advantage. Oo. But I think I have something to show naman din through my work. And hindi naman kasi como may recall ka, you can do things that way lang. You have to show something also. Pero dagdag ni Herman, kritikal ang posisyon ni Villar sa pagkasenador sa darating na halalan. The fact that she's a Villar, kinokonekta na agad kay Senator Manny. So, malaking advantage yun. Congresswoman Cynthia is in number 12 to 21 slot. In other words, ando na siya. Striking distance na siya. Kung tutuisin, 4 lamang ang mga ang bakanting lugar para sa mga bagong sasali or lalahok sa senatorial elections next year. Bukod sa kanyang pagiging asawa ni Manny, alas ding maituturing ni Cynthia ang kanilang koneksyon sa politika at negosyo. Lucky rin ako kasi marami akong friends. Remember, Manny spent 9 years in Congress and I spent another 9 years in Congress. I was president of the Lady Legislators for 9 years and I've worked with so many of them for the last 18 years. Siguro may value naman yun to them. Malaking tulong yun na sa bawat major city all over the country, merong silang real estate development. So yung mga tauhan nila, yung mga under their employ, makatitiyak tayo na yan ang magiging mga tutulong sa kampanya nila. At ngayon pa lamang, I'm sure, hindi lang bawat isa, times 5 yan, 5 members of the family. So, if they have 1,000 employees all over the country, times 5 mo yan. So, that's 5,000 people. Pero sa politika, hindi raw garansya sa tagumpay ang kapal ng bulsa. Hindi lahat ng mga gumagastos ng sangkatutak, nananalo. Dahil money is just one factor. It's a very important factor, subalit it's not gonna guarantee na ikaw ang mananalo. Pero para kay Cynthia Villar, higit sa yaman, mamumuhunan daw siya sa kanyang determinasyon upang masungkit ang inaasam na pwesto sa Senado. Aba, nung ako'y kumakandidatong congresswoman, I think I spent the list of all the congressmen. Kasi, alam mo, may theory ako, the more you work hard, the less you spend. You need to spend. O pag nakapagsilbi ka mabuti sa mga tao,
you don't have to spend a lot to win. So I will try the theory again. I will really work hard, and maybe because of that, I will have to spend. I can spend less. 21 ng Hunyo, binisita namin ang Villar Foundation sa Barangay E. Aldana sa Las Piñas City. Ano ba tawag dito? Coconut. Coconut. Kasi ito, after, ano yan ang end product is a roll, a coconut roll na 1 by 1 meter by 50 meters. Tapos pinagbibili namin sa Vistaland kasi they use this for repwrapping instead of cement. And it's more cheaper than cement and it's more environmentally friendly. We have 5 factories like this in Las Piñas and nilalagay ko doon sa mga lugar na mahihirap para yung mga mahihirap na mga kababaihan natin maglalakad lang papunta dito, dala pa nila yung mga anak nila, kaya kahit dito na rin naglalaro yung mga bata para makakaalis sila ng bahay, hindi nila mapapabayaan yung kanilang mga anak. Katabi ng coconut ang gawaan ng mga parol. Isa ito sa matagumpay na proyekto ng foundation na ina-export pa sa ibang bansa. So akala kasi natin may mga yung mga tao na pag parol making, pag near Christmas na yun, sumusunod pa rin pala sa whole year round. Kailangan sila kumain kahit hindi Christmas eh. So we have to provide also, di ba? Sa paglilibot natin, Mrs. Villar, napansin namin, yung mga advocacy na kino-cover ko pa kayo sa Congress, ay parang nandito, livelihood plus empowerment sa mga talagang part ito talaga yung aim. And I remembered my lola and my nanay, major breadwinner sa family. So I thought that women, nung lumalaki ako na should be breadwinners, hindi lang yung kanilang mga asawa. So nung makita ko yung mga kababaihan, kailangan rin ko ako nga na hindi naman ako ganun kahirap. Nagtatrabaho ako para kumita. Di syempre, lalo na sila, mas kailangan nila. So, yun ang nag-inspire sa akin to find livelihood projects. Pagkatapos sa Villar Foundation, tumungo naman kami sa Molino Dam o ang River Station and Livelihood Center, isang historical landmark sa Las Piñas. Kwento ni Villar, isa sa mga flagship projects niya ang pag-rehabilitate o paglilinis sa Las Piñas sa Pote River. So, kailangan i-construct to para tumaas ang level of water. Kaya naman mariing tumutol si Villar sa planong 14 billion pesos reclamation project ng Manila Bay. Dumulog si Cynthia sa Korte Suprema upang maglabas ang writ of kalikasan na pipigil sa pagpapatuloy ng nasabing proyekto. So I spent 10 years of my life cleaning the Las Piñas sa Pote River. Do you mean na I will allow na yung matapos kong linisin to, yung po-flowhan ng river ko, sasarahan? Para namang winis ko yung 10 years of my life doing something which I believe in. Bukod sa ilog, nababahala umano ang dating kongresista sa pinsalang maaaring maidudulot ng reclamation project sa natitirang 175 na hektarya na critical sanctuary na malapit sa Las Piñas at Parañaque. We have this critical habitat, 175 hectares near Manila Bay. And it's the only one left in Metro Manila. Kung nai-imagine nila yung isang commercial development, nai-imagine ko naman to. And I think I like this better kasi walang ganito pa. Doon marami silang pagpipilian. Merong Resort World, merong MOA, meron Hyatt and all that. Pero ito, nag-iisa to eh. Sakaling pala rin si Villar na masungkit ang isang pwesto sa Senado, malinaw na raw ang mga plataporma na kanyang isusulong. When I was in Congress, I worked for legislation for women, children, and family. That I would not abandon because that has been my advocacy. Of course, marami din akong idea about livelihood. And in terms of project, I want to be remembered as the one who will build the most number of livelihood projects in the Philippines. Hindi pa deklarado, hindi pa nagsisimula yung kampanya, hindi pa pwedeng masyado pag-usapan. Pero handa na ba kayo doon? Dumaan ang asawa niyo sa sobrang duming pangbabato ng putik last time. Hindi kaya nakakatakot na papasukin niyo sa
sa isang sitwasyon na nadaanan nyo na hindi masyadong maganda? Babae naman ako, tsaka wala naman akong, siguro hindi naman to presidency, kaya hindi naman siguro ganun kadumi. And then, siguro naman mas mabait sila sa babae. At saka, what I'm saying, I have done. So, in fairness to me, they should respect it. Sa susunod na taon ay mawawala na sa Senado si Manny Villar. Kung papalit sa kanya ang kanyang may bahay na si Cynthia Villar, ay tiyak na aabangan dahil sukat din daw ito ng pag-angat ng kamalayan ng botanteng Pilipino. Isang buka. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Itong Anggulo, magandang gabi po sa inyong lahat.